Marami pa nga niho ang mga gawaing nakapila kaya ito iniisa-isa na namin para naman matapos-tapos na at magaganda ang mga kalabasan nito para naman ma-manage natin ang ating oras ng maayos. Sabi nga ni nila habang madami pang nagtitiwala at nagpapagawa ay samantalahin ang pagkakataon pero syempre kailangan nating i-time management niyan para madami pa rin tayong magawang magaganda at marami pa rin ang mas magtiwala sa atin. Ari nga ni Hot, panuuri kung paano ko gawin itong next project namin na pangsipag festival sa bayan ng Roxas, Oriental Mindoro. Pagkagawa ko nga ni Hot diyan, yung mga dahon na pattern na ganeri at na-cut out ko na, ay nilapat ko na ito dito sa parang makapal na plastic cover para naman magkaroon siya ng pattern diyan. At pagkatapos niyan ay gumawa na ulit ako nitong maliliit na pattern naman nitong mga dahon na ganito. Sa pagkakataon nga mga ganyan na hindi ako nauubusan ng mga ideas na ituturo ko sa inyo at ipapakita sa mga video ko dahil masayang-masaya po ako ipakita yung mga ganitong klase ng bagay lalong-lalo na kapag marami nagme-message sa akin na marami daw sila natututunan kaya ganito mga bagay ang ituturo ko sa inyo para mas marami tayong matutunan at magamit in the future. At pagkatapos natin magawa yung mga proseso, mga ganyan, ay gagamit naman tayo nitong fluorescent na neon color na orange at yellow at pipinturahan natin itong ating mga pinagagawa diyan. Abay, napakaganda naman ang ating mga nagawa diyan at yung pinakang plastic cover na ganyan ay lalagyan natin ng pinturang kulay gold para magawa natin yung ganitong design. At uulitin lamang natin iyan dito sa ating malaking parang dahon na ganito para naman makagawa tayo ng iba-ibang variation ng dahon na ginawa natin dahil nga sipag festival ang ibig sabihin ay harvest at masaganang ani ng ating magsasaka kaya naman bibigyan natin ng ibang meaning at ibang buhay itong ating costume na ganito. Typical na mga costume lamang yung mga kalimitan nakikita natin kaya naman ito tututuro ko sa inyo yung mga nalalaman ko sa mga ganitong klase ng bagay. Ngayon nyo lang makikita yung mga ganitong klase ng costume dito sa video ko kaya naman ito tutukan ninyo kung paano ko talaga siya ginagawa. Pagkatapos ko nga lagyan, pinturahan at eksenahan yung ating mga dahon-dahon diyan, syempre lalagyan natin ng pampatigas siya nakawa doon sa pinakang loob at ilalagay na natin yung pattern nito sa may likod para naman back to back siya na may design at pagkatapos niyan itong mismong gilid natin ilalagyan nitong parang mga lubid na ganito para naman mas maganda yung eksena ng ating mga pang design diyan. Sinunod ko na nga rin hong gawin diyan yung mga pattern ng ating magiging headdress para naman mas maganda yung eksena ng ating headdress ay syempre lalagyan natin ng pattern yan para saklob na saklob siya doon sa mismong ulo natin. Nakikita nyo naman itong mga ganitong pattern sa mga video ko kaya alam ko sa mga follower ko na matagal na nakatutok dito sa aking mga video ay alam na nila kung paano ko gawin itong mga ganitong klase ng headdress lalong-lalo na yung paggagawa ng pattern. Kaya naman sa mga bago pong follower ko, ito po panoorin ninyo kung paano ko talaga ginagawa ang mga headdress na ganyan. At nilagay ko na ito dito sa ating hulmahan at pagkatapos niyan ay nagpattern na nga si Ate Dia no magiging pinakang overall dress ng ating magiging costume. Dahil nga catsuit yung gagawin natin, ay kailangan natin gawa ng pattern niyan na alinsunod doon sa mismong sukat ng susuot. At itong gantong tela yung ginamit ko at pagkatapos niyan ay ganito yung magiging itsura ng pinakang overall catsuit natin. At maya-maya nga ay nagpattern na din ako diyan itong mga gagawin nating pang mismong pang belt niya na kalimitan din gamit ko sa aking mga costume pero nga sa pagkakataong ito ay ibang eksena naman yung gagawin natin kaya ito panoorin ninyo kung paano ko siya ginagawa. Syempre gugupit tayo dyan ng mga pattern na gusto nating ilagay dun sa ating mismong belt. Syempre galalawakan natin yung ating mga imahinasyon kung ano yung mga design na gusto nating gawin dito sa ating mismong belt para ma-achieve natin talaga yung mga inspiration na gusto nating magawa at ito na nga yung mga pattern na nagupit ko para naman babalutan na natin ng tela yan maya-maya. Napaka-convenient talagang gumamit ng mga itong klase ng materials lalong-lalo na sa paggagawa ng costume at ganitong tela nga yung ginamit ko at syempre babalutan na natin yung mga pattern na ginawa natin para naman matabunan natin yung pagka-rubber slice niya. Sa pagkakataong ito hindi natin siya pipinturahan kundi babalutan natin ng tela na gusto nating design tapos ito mga pinagawa kong mga pinatahi kong mga wooden beads na ganito na palawit-lawit ay syempre ilalagay na natin dito sa ganyang mga design ng paggilid ng ating costume. Kalimitan talaga nagpapatahi at nagpapatuhog na ako ng mga beads na ganyan sa mga kaunting tela para naman ikakabit na lamang doon sa mga pinande-design natin para mas madali siya para habang ginagawa natin yung costume ay may
nagtutuhog ng ganyan at gumagawa ng mga beads na ganyan para ikakabit na lamang natin siya ng ikakabit. Dahil medyo mabagal nga kapag doon sa part na yun natin ikakabit, at maya maya nga habang gumagawa ko dyan na yung mag brown out naman. Kaya naman kinabukasan na ako nagawa diyan para naman mas maliwanag yung ating mga ginagawa diyan at kitang kita natin ang pagdidetalye ng ating mga ginagawa. Utay-utay na nga namin nilagyan ng mga minold na stick glue na pinuturahan namin ng gold itong mga pang belt na ganito, at utay-utay na rin namin yan nilagyan ng mga pan-design at mga bato, rhinestones at mga lubid para mas mapalabas natin yung pinakamagandang design para dito sa belt na ginagawa natin. At maya-maya nga ay gumawa na rin ako diyan nitong parang tassel na pang Chinese. Ang napili kong color dyan ay avocado green para nga medyo mag-complement siya doon sa gagawin nating headdress mamaya. At ito ipapakita ko ulit sa inyo kung paano ako gumawa ng mga tassel na ganyan na gawa doon sa kurtina na mga strip-strip, mga palawit-lawit na ganyan. Pagkagupit nga natin ng gusto nating haba ay syempre iisa-isahin nating lagay yung mga paunti-unting mga strips nitong ating kurtinang binili nga. Medyo manipis lamang yung paglalagay natin nitong mga parte nitong mga tali-tali na ganito para naman mas mag-glue natin siya at hindi siya magkalasan. At pagkatapos ay gugupitin natin yung mga labis at kumuha na nga ako ng kaunting lubid na ganito para sa magiging tali ng ating mismong tassel, at iikot lamang natin ang papaganyan yan, tapos ididikit lamang natin siya ng ididikit hanggang sa mabuo natin yung tassel na gusto natin. Kalimitan yung mga gantong tassel na nakikita natin sa mga panali sa mga kurtinang pangmayaman. Pero syempre, nagdi-DIY tayo, gagawa tayo ng sarili nating design para diyan, at gumawa na rin nga kami diyan itong parang chaleco na ito para naman mas madagdagan yung design ng ating mismong ginagawang costume. At syempre, lalagyan ulit natin yan ng ating mga minold na mga design, at lalagyan natin ulit ng mga design, mga bato-bato at mga rhinestones. At ito na nga sa part na ito na gumagawa na ako ng mismong base ng ating backdress, na gumawa ulit ako dyan ng bilog na ganito at nilalagyan ko na ulit ng kawad. At maya-maya nga ay nilagyan ko na rin ito nitong parang hook na panglagay dun sa ating balikat para naman mas mapatayo natin siya at masuot sa balikat. At syempre, para hindi masakit sa balikat, lalagyan natin ng pinakang tabo niya na rubber slice, at kapag sinusuot na ng ating mismong candidate or nagpagawa nitong costume ay hindi siya masaktan, lalong-lalo na kapag nakaganyan na. At syempre, utay-utay na nating designan itong ating backdress, lalo na kapag napwesto na natin dito sa ating manikin. At yung mga pinagagawa nga natin parang mga dahong ganito ay syempre ipipwesto na natin isa-isa diyan. At para nga mas makadagdag sa glamour at laki nitong ating backdress ay minabili ako ditong para mga dahong-dahong ganito na mas mabilis lamang ilagay sa mga ganitong backdress, lalong-lalo na kapag medyo nature theme yung ating ginagawa. At dito nga sa medyo pagitna nitong ating backdress ay may nabili din ako diyang maliliit na parang mga damo or mga dahon na ganyan na parang mas magandang ilagay dito sa may paloob-loob na ganito para mas madagdagan yung mismong design natin at matabunan yung mga chismis ng ating backdress. At pagkatapos niyan, yung mga lumabis nga na malalaking dahong ginawa ko ay nilagay ko na dito sa mismong balikat niya para naman mas maganda yung eksena ng ating ginagawang costume diyan. At yung maliliit nga mga pinagagawa kong dahon-dahon ay nilagay ko na dito sa palibot ng backdress, at itong mismong balikat ng ating backdress sa ilalim ay nilagyan ko na rin itong maliliit na dahon para mas maganda siyang tingnan at mas malago talaga siya. O diba, ganyan yung mga process na ginagawa natin. Syempre, kailangan nating mag-DIY ng papaisa diyan para mas maglamor yung ating ginagawa. At syempre, kailangan nating lagyan ng mold ulit yung mga parts na hindi naman dapat makita ang chismis. Kaya syempre, tatabunan natin ng mga mold yan para mas maglamor yung ating mga eksena sa costume. At dumako naman tayo sa pagdidesign nitong mismong headdress natin. Pagkalagay ko nga ng mga base diyan at pinturahan ng gold, nilagyan ko na nga ito ng mga dahon-dahon pinagagawa natin. At syempre, ganyan yung magiging itsura niya. At pagkatapos niyan ay para mas madagdagan ng glamour, inilagyan ko na ito ng itong mga mold at mga dahon-dahon ulit dito sa may parting palikod para naman mag-complement siya doon sa mismong backdress natin. At ganyan-ganyan nga yung magiging itsura niya. O diba, achieve natin yung magandang eksena ng ating costume. At pagkatapos niyan ay pinalagyan ko na ito kay atin itong mga bato-bato at mga iba pang eksena ng ating costume para naman matapos na natin ito i-deliver pa.
At ayan na nga't bago natin i-deliver sa ating mismong client ay pinasukat ko muna ito dito sa aking pamangkin para naman makapag-video, makapag-detailings tayo diyan ng ating mismong ginagawang costume. O diba, napakaganda pero simple lamang siya pero may glamour, may class, aminin. At tuwan-tuwa nga itong pamangkin ko habang minomodel niya ito, talaga namang nag-makeup pa daw ng kaunti para naman kapag nakita na siya sa aking video ay maganda naman daw yung kanyang itsura. At talaga namang tuwan-tuwa itong pamangkin kong i-model itong costume na ito at may pakilig-kilig pa ngang ganyan. At bago nga ang lahat ng mga eksena ay nais ko magpasalamat sa napagawa ng costume na ito na si Landa Kasidsid. At hanggang dito na lamang po. Thank you so much. See you on my next video.